Si SMNI, hindi lang po ito naghahatid ng balita sa atin na talagang mapakikinabangan natin mga Pilipino. Ito pong si SMNI ay ayan din, nagtanim-tanim din sila ng mga mangrove, oh. Alam niyo ba yung mangrove na yan? Yan ang kaya hindi umaapaw ang tubig sa dagat dahil sa mga puno na yan, oh. Kita mo naman, nagko-community service ang SMNI, nagko-community service sila, naghahatid pa sila ng serbisyo publiko sa paghahatid ng mga balitang totoo. O imagine ninyo meron tayong live coverage ng Maisog sa New York. Nakita natin kung gaano kasaya, karami yung mga nagpunta ron. Tapos sa sa June 8 naman, dyan naman sa Japan, maghahatid naman ng balita si Admar. Iniwan na naman ako sa ere. Tapos, at yung iba-iba pang mga maisog, kung wala ng SMNI, wala na. Kasi hindi tayo pinapayagan dito sa Pilipinas eh. Kaya sa ibang bansa na tayo magpunta. Kaya ito, anuhin ninyo shoreline protection. Tama. Bisdak rider, di ba? Hindi nagkakaroon ng apaw-apaw dyan sa dagat dahil dyan sa mga puno na yan, importante yan. Tingnan ninyo ang ginawa ng MNI. Bukod sa paghahatid ng balitang totoo, serbisyo publiko, ay sila pa po ay tumutulong pa sa kalikasan. Ganyang kabait ang SMNI at ang Kingdom of Jesus Christ members. Ito na, pasok. Sa layong tugunan ang lumalalang sitwasyon sa climate change, nagkaisa ang daang miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ at volunteers ng Sunshine of Philippines Movement sa pagtatanim ng mga bakawan. Yan, ganyan. Magtanim ng bakawan. Pagka may problema sa climate change, magtanim ng bakawan. Itong presidente natin panay ang climate change. Di mo naman nakita nagtatanim. Ewan ko. Sige, diretso. Sa bayan ng Noveleta sa probinsya ng Cavite. Narito ang report ni Almar Forzuelo. Sino nga ba ang makakalimot sa ginawang paghakupit ng Super Bagyong Yolanda sa bansa noong Nobyembre taong 2013? Ang pinsalang iniwan ng bagyo, umabot sa halos 100 bilyong piso at ang mga buhay na nawala, hindi bababa sa 6,000. Magpapasko pa naman noon, kaya imbis na liwanag at saya, lungkot at pighati ang nadama ng mga biktima ng unos. Sabi ng mga eksperto, ang Super Bagyong Yolanda ay resulta umano ng climate change. Ang pabago-bagong panahon o climate change ay kabilang na sa mga problemang hinaharap hindi lang ng Pilipinas kundi ng maraming bansa. At when you address climate change, you should do something about it. Be an example. Hindi ba the president's always talking about climate change, blah 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 blah. Doing speeches about it, and then anong ginawa? Nakita mo na ba nagtanim yun ng puno kahit isa? Di ba? Hindi pa. Ito, tinan mo naman, di ba? Si Pastor Kibuloy, alam mo ba ang hilig ni Pastor magtanim? Nakita niyo ba yung Glory Mountain nila? Ang ganda nun. Lahat ng mga bulaklak na tumutubo lang sa panaginip mo, tsaka siguro sa langit, makikita mo dun, as in, pare-parehas yung kulay, pare-parehas yung laki, pare-parehas yung liit, yung mga pine tree nila dun, isang di pa yung layo sa bawat isa. So talagang napaganda ni Pastor Kibuloy yung Prayer Mountain at saka Glory Mountain, as in lusak daw yun nun. Maputik daw dun nun, pero kita mo pinaganda niya. Kasi nga daw, sabi nga niya, kumbaga siya ay advocate, si Pastor Kibuloy ay advocate po ng climate change. Yung mga green grass of home. Talagang mahilig si Pastor Kibuloy sa nature. Kaya tinan mo yung Glory Mountain, pag nakita niyo yun, dati daw yun nabatuhan, naputikan. Dati daw kasi ng mga sagingan yun pero pinaganda niya. Pag nakita mo talagang pag ikay nakapasok doon, pag pasok mo pa lang doon sa gate, talagang yung simoy ng hangin iba. Parang kang nasa Switzerland. Biglang lalamig yung simoy ng hangin, ang init-init, di ba? Pagpasok mo doon sa gate, kaya sabi mo talagang somewhat mafe-feel mo talaga na yung Glory Mountain na yun, holy talaga kasi nga, may mararamdaman mo na yung sanctuaryo na pakiramdam na para kang ibon gusto mong lumipad. Tapos lahat pa doon nila kinukuha yung mga produkto nilang kape kasi nagbebenta rin sila ng mga kape. Doon din nila pinatutubo yung mga yon. So self-sustainable.
safe sustainability. Ika nga, ganun katindi ang Glory Mountain na yan. At saka pag mula doon sa baba hanggang doon sa taas, talagang feeling mo, mas maganda pa nga siya kaysa sa Baguio eh. Tapos yung klima doon, ang lamig. Kaya kong umupo doon ng mga 3 araw dire-diretso walang tayuan. As in, nakaka-relax. Talagang marirejuvenate at marirefresh ang iyong pagkatao pagka nandoon ka. Kaya, nakwento ng mga kaibigan natin dyan sa SM9 na kapag umuwi daw sila ng Davao, kailangan daw nila talagang magpunta doon sa Glory Mountain na yon dahil nga daw for spiritual healing. Kaya talagang kung nagawa nila yun sa kanilang lugar, dito sa Maynila o dito sa Cavite, ginawa rin nila kasi nga advocate sila niyan ng Green Philippines, di ba? At para maibsan at di na lumala pa ang epekto nito ay iba't ibang paraan na rin ang ginagawa sa buong mundo. Ngayong Biyernes nga, daan-daang mangrove seedlings ang itinanim ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement sa Barangay San Rafael 4, Noveleta, Cavite. Ang nasabing aktibidad ay pinungunahan ng mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ. Nakiisa rin ang iba't ibang sektor kabilang na ang mga kabataan. Ayon kay Silvano Semanes, Cluster Minister ng The Kingdom of Jesus Christ sa South NCR at Cavite, ang pagmamahal at pangangalaga sa kalikasan ang isa sa mga itinuro ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Kita mo, nakita mo yan? Nasa Baguio ka niyan? Hindi. Diyan yan sa Glory Mountain, mga bossing. Nakita niyo yung ganda niyan? Isa lang ang taong nag-conceptualize niyan. Si Pastor Kibuloy. At alam nyo kung sinong gumawa niyan? Wala silang binayaran para gumawa niyan. Sila. Blood, sweat, and tears. Sila ang gumawa at nagpaganda niyan. Ang binayaran lang nila din, syempre, yung mga materyales. Yung mga semento, ganyan. Kung yung mga puno na, yung mga seedlings na yan, mantakin mo, maliliit pa yan, nagsilakihan na. Ganyan, kaganda ang Glory Mountain, mga bossing. Talagang si Pastor Kibuloy mapagmahal sa kalikasan kasi talagang alam din niya na siya ay naniniwala na ang Panginoon ay malalaman mo na mahal ka ng Panginoon pag maganda ang iyong kalikasan. Walang pagsidlan ng lakad natin sa pagtulong kasi yan ang espiritu ng ating mga pastor, yung tumulong talaga sa kapwa at higit sa lahat sa kakalikasan. Yan ang inano natin sa ating tinutulad sa ating mga pastor, yung pagmamahal natin sa kalikasan. Ama, alam mo ba, may sinabi pa si Admar sa akin noon na yun daw yun daw Glory Mountain na yun is yun daw ang rainforest ng Davao kasi nga syempre alam naman natin ibang mga parts nakakalbo-kalbo na pero yun they kept it that way, inayos talaga nila yun. Tapos yun nga minsan nga daw hindi umuulan sa ibang lugar, doon umuulan ganun daw yung kaganda doon. Kaya pag nagpupunta kami doon, ako at least 2 beses lang nakapunta doon na I'm really blessed na nakarating ako doon. And sana hindi yun yung mga huling pagkakataon na makarating tayo doon. Sana makapunta tayo doon ulit at maramdaman ulit natin yung, alam mo yun, yung sanctuaryo. Pag nandoon ka mo, kakalimutan mo yung hustle and bustle ng metro and makakalimutan mo problema mo. Talagang bilib na bilib ako sa mga nagpaganda nun. Minsan pag pupunta kami doon, kahit tirik ang araw, may nag-aayos ng mga halaman kasi yun na talaga yung kanilang bukasyon. Nakakatuwa kasi disiplina at saka pagsunod ang panuntunan ng KOJC. Kaya tumutulong tayo sa mga NGOs para sa pagtatanim voluntarily na masaya tayo na sumasama sa kanila. Sinabi naman ni Maricar Flores, Youth in Charge ng Keepers Club International, na ang kanilang inspirasyon sa pangangalaga sa kalikasan ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor po talaga ang nagturo po sa amin bilang mga kabataan po. Tinuro po sa amin ni Pastor kung paano mahalin yung kalikasan, especially una sa lahat tinuro sa amin ni Pastor yung kalinisan. Kalinisan nagsisimula ang lahat, and then yung pagmamahal talaga sa kalikasan na kahit anong mangyari dahil ito yung makakatulong sa atin Sa pagdating ng panahon, ito talaga yung makakapagpaahon sa mga insidente, sa mga kalamidad. Ito yung pinaka-importante na alagaan natin yung kalikasan. Malaki naman ang pasasalamat ng lokal. Tsaka makikita mo ganito sila ka-organized, ganito sila kababait at ganito nila kamahal yung pastor nila at yung isa't isa.
Tingnan mo, wala na si Pastor Apollo Kibuloy, hindi nila siya nakikita ha, pero yung aral ni Pastor sa kanila, tuloy-tuloy pa rin nilang isinasagawa. Doon mo talaga makikita that separates KOJC from other from other churches. Talagang ibang klase itong mga taga-kingdom na to. Kaya nga minsan iniisip talaga ng tao, kulto eh. Sabi nila kulto kasi kulto kasi sumusunod eh. Ganun kasi mga Pilipino eh, alam mo 'yun. Sumunod ka lang sa utos, baliw ka na. Ito naman talagang naging faithful ka lang sa faithful ka lang sa paniniwala nyo. Kulto ka na. Ganyan yung mga chismoso mga Pilipino, mga hayop talaga eh. Pero kung titingnan mo, chinichismis nila itong grupo na to, pero malayong-malayo na ang ganda nitong grupo na to kaysa sa kinakaaniban nila. Pantakin mo, inutos ba ni Pastor yan sa kanila? Magtanim kayo dyan? Hindi. Nung nakita nila na may opportunity, anong ginawa nila? Tara, gusto ni Pastor itong mga ganito. So kahit wala siya, hindi siya nagbibigay sa atin ng utos, initiative natin, gawin natin to. Bakit? If he's here, papagawa niya yan sa atin kasi mahal ni Pastor ang kalikasan eh. Kaya gawin natin. Pag wala siya, kung ano man yung itinuro niya, ituloy natin. Kaya nga, alam mo, si Pastor, hindi naman sa pagano, wag naman sana ha. Pero pag nawala si Pastor, let's say for example, katandaan, mawala na siya, feeling ko, kasi marami nagsasabi na pag wala na yan si Pastor, babagsak yan. Pag nawala na yan si Pastor, babagsak na yung simbahan na yan. I don't think so. Nakikita ko kasi, yung si Pastor, nakikita ko siya doon sa mga young generations ng kingdom. Nakikita ko talaga pagka nagpupunta tayo doon kahit yung mga kabataan, kaya nga yung mga kabataan talagang as early as yung mga nakakapag-isip na sila, ini-involve na nila sa mga sa mga gawain kasi nga gusto nila na yung mga susunod na mga leaders ng kanilang simbahan alam mo na yung way of living, way of thinking, way of life ni Pastor Kibuloy yung susundan. Mahusay na pamalaan dahil sa hakbang na ito ng Sunshine Philippines Movement or SPM at ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ayon kay Leia Ulidan Balen, Pangulo ng Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO ng Noveleta, Cavite, ang ginawang hakbang ng SPM at ng mga miyembro ng The Kingdom of Jesus Christ ay malaking tulong hindi lang sa kalikasan kundi maging sa kabuhayan ng mga residente sa naturang barangay. Malaki rin. Alam mo kung ano nagustuhan ko sa mga taga-kingdom? Alam mo, pag pumasok ka doon sa Kingdom of Jesus Christ compound, may mga nagwawalis. Walang hinto yun. Siyempre, yung mga puno. Wala namang hinto yung maglaglag ng mga tuyong dahon. Wala rin hinto yung mga tao na magwalis ng tuyong dahon. They are doing that from paggising nila hanggang sa magpahinga sila. Doing the same thing over and over again. Ba't hindi mo sila makikitaan ng saturation, hindi mo sila makikitaan ng pagod, hindi mo sila makikitaan ng lungkot, hindi mo sila makikitaan na binabagsak yung mga walis nila. They are proud doing it kasi alam nila sa sarili nila na ginagawa nila yon para sa kanilang lahat, para sa isa't isa. At syempre, show of faith na rin yun doon sa kanilang pagsisilbi sa taas. O wala silang walang reklamo. When you talk to, pag nakita mo sila, hi, hello po, ano pong kailangan nila? Alam mo yung, umupo ka lang saglit doon kasi ako mahilig ako sa ganun upo ako sa upuan na ganyan, tapos mag-iisip lang ako. Mag-aalala na sila. Boss Dada, anong problema? Ba't mag-isa ka dyan? Anong problema? Anong ginagawa mo? Anong kailangan mo? Masakit ba tiyan mo? Masakit ba ulo mo? As in, ganun sila kaalaga. Kaya nga sabi ko, bakit kaya nami-misinterpret itong mga tao na to? Alam mo, sana lahat ng Pilipino magkaroon ng pagkakataon makapasok dyan para magising sila lahat sa katotohanan. Oo, ganun. Hindi, minsan kasi, Hans Jia, sabi niya na, baka gutom ka, sabi niya. Ni Hans Jia, baka gutom ka, nag-aalala sila. Ayun na nga problema. Hindi ka pa natutunawan, pinapakain ka na naman. Ano ba naman tong mga taga-kingdom na to, papatayin yata tayo sa busog ng mga ito. Di ba minsan, minsan nga, kahit ang nakahain sa'yo, sugpo, mga steak, ganyan, yun ang mga inahain nila sa amin, nakatitig ka na lang eh. Samantalang sa mga mukbang, tuwan-tuwa ka dun. Pero pag nakita mo, parang, ang sarap na sugpo, ang sarap ng crabs. Pero hindi ka na makanguya. Alam mo kung bakit? Kasi naubos na yung power mo kakakain ng matamis na suha.
Oo, sabi ko nga sa inyo doon sa Kingdom talagang bagamat napakaraming pagkain, ang problema nga daw nila doon kung paano sila papayat. Meron daw kasi silang timbangan doon. Oo, meron sa kanilang parang siya ang sagot o kaya siya ang may hawak noong ano ba tawag diyan? Basta siya yung nagtitimbang sa mga miyembro at pag mabigat ka, -1 ka. Parusa ka o ikaw. Mabigat ka, madami ka kumain. Sa susunod kailangan mabawasan 'yan. O ganun sila kadisiplinado. Din po yung tulong niya dito sa Mangrove Farmers Association. Nagkakaroon po sila ng livelihood. At the same time po, napopromote din po na mayroon pong magandang lugar pa po dito sa bayan ng Noveleta. Maraming salamat po sa Sunshine Philippines Movement kasi second year na po na napasyalan niyo po yung bayan ng Noveleta at sana po mapakalat pa po natin na meron po kaming mangrove forest area dito sa bayan ng Noveleta at ipa-share po natin yung kailangan po na pangalagaan po natin tong ating area na. Alam niyo ba na malaki ang pakinabang ng mga mangrove o bakawan dahil nagsisilbi itong proteksyon sa mga storm surge, pag-uho at baha ng mga baybayin? Hinimok naman ni Cleo Torres, barangay captain ng San Rafael 4, ang ibang Pilipino na tularan ng SPM sa pagtatanim ng bakawan. Siyempre po, kagaya po ng flood prevention po, kasi nga po mga basura ay na-hold na po ng bakawan, late na po rin sila nililinis. Sa mga nakikinig po, ang message ko lang po ay, yung mangrove po ay nakakatulong talaga pang-prevent po ng mga flood. Sana po mahimok din yung iba na magtanim din po ng mangrove. Salamat po sa Sunshine Philippine Movements po sa pagtatanim po ng bakawan dito sa amin at napili niyo po itong lugar namin na pagtaniman po. Para naman kay Noveleta Councilor Ricky Saria, hiling nito sa SPM at sa KOJC members na sanang huwag itong magsawa sa pagtulong sa kanilang lugar. In behalf of Mayor Oo, Lizel Mabi, sabi ni Lizel Mabi, very pleasant. Sabi ko nga sa iyo, magugulat kay. Minsan, syempre ako, tagalabas ako, no? Minsan nangihinayang ako. Nangihinayang ko pag nakikita ko, ay, ang gaganda nila. Ang dami ng pangit sa labas, lahat na magaganda nandirito. Oo, totoo. Yung nakaraan na, yung mga ROTC nila na nakausap ko na nakaraan, ang gaganda nila mga boss. As in, parang wala akong nakitang pangit talaga dun. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ang gaganda ng mga tao rito? Kaya palang papangit ng tao sa labas. Andi dito pa, bawal pala lumabas dito yung mga magaganda. Oo, sobra yun. Sobra mga boss. Ang gaganda talaga. Ang gaganda nila. Ang gaganda ng mga itsura nila. Talagang yung pag nagsalita sila, basta wala kang makikitang mali sa kanila. Ano nga, it's too good to be true talaga. Kaya siguro some people are really hitting them hard kasi nga out of insecurities na talaga. Dino po kami pinagpapasalamat sa Sunshine Movement kasi po talagang sa pangalawang pagkakataon, ito po yung napili nyo na magkaroon ng ganito activities. Kaya po maraming Baka naman magbubunutin nyo yan, Rizal Tiberos ha? Initiative po ito, makakatulong po ito sa bayan. Baka naman tong si Rizal Tiberos pumunta dyan, bunutin lang. Asan yung mga tinanim nila? Asan yung mga tinanim? Tanggalin natin yan. Ayusin nyo ha. Pag nakakatulong, wag nyo nang pansinin itong mga buwisit. Maraming salamat po. Sana po ipatuloy po na dito nyo po gawin ang tree planting na to. Salamat po sa inyo. Maliban sa pagbibigay ng proteksyon sa mga baybayin, ang mga mangrove o bakawan ay nagsisilbi ring tirahan at breeding ground ng iba't ibang uri ng ibon, isda at iba pang lamang dagat. Taong 2005 nang magsimula ang Sunshine Philippines Movement sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Magmula noon ay taon-taon nang nagsasagawa ng mga clean-up drives at tree planting activities ang mga miyembro at volunteers. Saan ka naman? Pati sa Amerika, nagtatanim si Castor. Hindi lang sa buong Pilipinas, o hindi lang sa Pilipinas, pati sa kung saan meron siyang simbahan. Nagtatanim siya, alam niyo ba, nagpatayo pa yan ng library sa Amerika. Kaya talagang threat. Talagang threat si Pastor Kibuloy sa ibang mga mga denominasyon sa Amerika kasi nga hindi sila makapaniwala na ang isang Pilipino na ebanghilista ay madodomina yung kanilang bansa. Oo, na alam nyo naman yung mga puti na yan,
Alam niyo naman, masama ang loob niyan pag nauungusan sila. O kaya eto, ayan, mga bossing, naka-freeze lahat ng assets nila sa Amerika. ng SPM. Dahil dito, kinilala si Pastor Apollo C. Kibuloy sa Asia's Humanitarian Hero Awards 2023 bilang Ayan o, Asia's Humanitarian Hero Award. Meron ba namang pinaparangalan ng ganito na masamang tao na kriminal? Risa Ontiveros, kung nanonood ka, kapal ng mukha mo, wala ka pang ganito. Sa buong buhay mo, wala ka pa natatanggap na ganito. Baka bumibili ka lang ng awards at saka ng medalya mo. Si Pastor Kibuloy may maganito ng award o Asia's Humanitarian Hero. Hero! Bayani! Ito ang bayani! Asia's Humanitarian Heroes Awards 2023. Isang taon pa lang yan. Inawardan na siya, tas gusto niyong ikulong? Mga buwisit kayo? Yan bang yan bang mga testigo nyo dyan sa Senado? May mga award bang ganito? Meron na ba? Wala, di ba? So kung sino mas may kredibilidad, sila o yung inaakusahan nila na sa damo ka lang award? Loko-loko kayo Kayong mga taga dyan sa Senado Lifetime Achiever at Most Active Humanitarian Advocate of the Year. Sa huli, sinabi ng mga Kingdom members na kahit anong mangyari, sila ay patuloy na susunod sa mga turo ni Pastor Apollo na nakaangkla sa mga salita ng Diyos at tunay na pagmamahal sa bayan at sa ating inang kalikasan. Tuloy-tuloy, lahat ng wala man si Pastor, nandiyan man, tuloy-tuloy ang mga turo ni Pastor mananatili sa aming puso at isipan. Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung kahit wala po si Pastor, nasa puso naman po namin si Pastor. Yan nga sinabi ni Manatbay. Nagpakita rin si Pastor. Nasa puso nila. Nasa puso ng bawat miyembro ng KOJC si Pastor. Kaya kahit wala siya dyan, tumingin ka sa kahit sinong miyembro, nandoon si Pastor, nasa puso nila. Na talagang naitatak na po sa amin yung kung ano po yung kabutihan na tinuro sa amin ni Pastor mula sa mga kabataan na talagang imbis na maparawara yung buhay or ilaan pa sa mga bisyo, dito po sa environment po kami pinapatulong ni Pastor para po mapalago po talaga ang kalikasan po, ang pagmamahal sa kalikasan. Para sa Diyos sa Pilipinas, Ayun, palakpakan, di ba? Di ba hindi na puro toxic ang balita? Kailangan pag nagbalita tayo, pati yung mga magaganda, di ba napakaganda nun, tinaasan ng ang allowance ng mga teacher. Tapos eto naman, nagtanim naman ang SMN, hindi na sila naghahatid ng serbisyo publiko, nagpapakalat po sila ng pagmamahal by means of pagmamahal sa kalikasan, nagtanim sila, maraming masasalba ito sa panghabang panahon.